Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Kitabus Siyam doon sa Bulughul Maram. Sa 37, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmaini, yawmil fitri wa yawmin nahar. So ito yung sarih na dalil na bawal mag-fasting sa Idul Fitr at Idul Adha. Bawal. At syempre kasama na doon sa Idul Adha ang Ayyamut Tashrik. Yung 3 araw pagkatapos ng Idul Adha, bawal din mag-ayuno. 38, iniulat ni Nubaysha al-Hudali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tashriki ayyamu aklin wa shurb wa dhikrin lillahi azza wa jal. Iniulat ni Imam Muslim, ng Ayyamut Tashrik, ang 3 araw pagkatapos ng Idul Adha, ay araw ng pagkain at inumin. O araw ng pagkain at pag-inom. At pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito ay dalil din na kasama ang Ayyamut Tashrik sa mga araw na pinagbabawal ang pag-aayuno dito. Siyempre kasama sa mga pinagbabawal ang pag-aayuno sa Jumu'ah, kung Jumu'ah lang ang pag-aayunuhan. Kailangan may kasamang ibang araw. Bawa, Webes at Biyernes, Biyernes at Sabado, pwede, pero kung Jumu'ah lang, bawal. 39. Iniulat ni Aisha radhiyallahu anha at ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sinabi, lam yurakhas fi ayyami tashriki ay yusamna illa liman lam yajidil hadya. Iniulat ni Imam al-Bukhari na hindi pinahintulutan ang pag-aayuno sa Ayyamut Tashrik liban na lamang sa walang dalang haji. Yung walang dalang haji na tinutukoy dito sa hajj. Sa hajj. Merong 3 uri ng hajj. Merong haji doon sa 2 klase ng hajj. Kumbaga, ang pinunta ng tao doon ay hajj lang. Walang haji doon. Pero doon sa yung kiran at yung tamattu, merong haji pagkakatay. Pero kung wala kang hayop na kakatayin, ikaw ay mag-aayuno ng 3 araw habang nasa hajj, at 7 araw naman sa pag-uwi mo sa inyo. At dahil limitado ang mga araw ng pananatili ng tao na nasa hajj, ang marami ay nag-aayuno na sa Ayyamut Tashrik at pinahintulutan nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung kapalit nito ay mga araw ng pag-aayuno. Kung walang kataying hayop yung tao na mag-hajj. Number 40. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa iniulat ni Abu Hurairah, la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali. Huwag ninyong gagawing espesyal ang gabi ng Jumu'ah para magtaguyod dito ng qiyamul. Tahajjud kayo o magka-qiyamul lil tuwing gabi lang ng Jumu'ah. Huwag ninyong gagawin ito. Nagagawin ninyong espesyal ang gabi ng Jumu'ah. At ang gabi ng Jumu'ah, ito yung gabi ng Thursday, kumbaga. Gabi ng Thursday, yun ang Laylatul Jumu'ah na tinatawag. Dahil ang araw sa Islam ay nagsisimula sa Maghrib, nagsisimula sa gabi. Huwag daw gagawing espesyal ang gabi ng Jumu'ah para sa Qiyamul Layl. Ibig sabihin, gabi ka lang ng Jumu'ah nagki-Qiyamul Layl. Hindi pwede. Okay?
dahil maaring ginagawa ito ng tao na meron siyang espesyal na paniniwala na mabiyaya ang Jumu'ah o iba pang mga kadahilanan, dahil dito ito ay nagiging bid'ah. Ito ay nagiging bid'ah. So huwag gagawing espesyal ang gabi ng Jumu'ah para sa Qiyamul Layl. Wala takhtassu yawmal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam. At huwag ninyong gagawing espesyal ang pag-aayuno sa Jumu'ah kaysa sa iba pang mga araw. Hindi yung Jumu'ah lang kayo nag-aayuno, huwag din ninyo gagawin yun. Illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Ang maaari lamang o mapapahintulutan lamang na pag-aayuno sa Jumu'ah, liban pa doon sa mag-ayuno rin kayo ng Thursday o ng Saturday, ay kung matatapat ang Jumu'ah sa mga araw na nakagawian ng tao na pag-ayunuhan ang mga araw na ito. Kung matatapat ang Arafah, halimbawa ng Jumu'ah, ang Ashura ng Jumu'ah, o ang Ayyamul Bid, matatapat ng Jumu'ah, walang problema. Pero ang gagawin ng tao na espesyal, ang Jumu'ah para sa araw ng pag-aayuno, ito ay ipinagbabawal. 41. Iniulat ni Abu Huraira na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayong kanina pala, sin ba nagulat noon? Iniulat yun ni Imam Muslim, at ngayon iniulat naman ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, muli mula kay Abu Huraira, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Huwag na huwag mag-aayuno ang sino man sa inyo sa araw ng Jumu'ah, liban na lamang na pag-ayunuhan din niya ang araw bago ito at ang araw pagkatapos nito. So kung mag-aayuno siya ng Jumu'ah, mag-fasting din siya ng Thursday kasama ang Jumu'ah, o mag-fasting din siya ng Saturday kasama ang Jumu'ah. 42. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida intasafa Sya'bana fala tasumu. So ito yung nababanggit sa hadith ng khamsa, sina Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, at iba pa. Pero si Imam Ahmad, inilista niya ito bilang daif na hadith. Na sinabi dito na kapag nangalahati na raw Sya'ban, huwag na kayong mag-aayuno. So maaring hindi natin ito panghawakan kasi mas matibay yung hadith na nagsasabi ng buwan na pinakamarami ang pag-aayuno dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailan? Sya'ban. Sa Sya'ban. So merong contradiction tong hadith na ito doon. So yun yung panghahawakan natin, insyaAllah. So dito ang karamihan sa mga hadith sa Bulughul Maram ay sahih, insyaAllah. So meron mabanggit dito na daif, isinulat dito, inilagay dito upang mapag-aralan at malaman ng mga tao na ito ngay daif. 43. Iniulat ni As-Sama bin Busr radiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tasumu yawm as-sabti. Sinabi niya, huwag kayong mag-aayuno sa araw ng Sabado illa fima ifturida alaykum. Liban na lamang sa mga araw ng pag-aayuno na inobliga sa inyo, na matatapat ng Sabado. Okay? Ramadan na matatapat sa Sabado, Arafah na matatapat sa Sabado, halimbawa, bagaman ifturida ang tinukoy dito, pero kasama na rin yun doon. Kasi yun ay isinibatas sa sunnah. So, kung Arafah ay matatapat sa Sabado o Ashura matatapat sa Sabado, pwede niyong pag-ayunuhan ng mga araw na ito. Ayyamul Bid, matatapat ng Sabado, gayon din. Fa'illam yajid ahadukum illa liha'a inab, na huwag kayong mag-aayuno sa araw na ito. Ibig sabihin, kahit wala pa kayong makain, huwag kayong mag-iintensyon na mag-ayuno sa araw na ito. Kung wala kayong makain, humanap kayo ng makakain kahit balat ng grapes.
kahit balat ng grapes, yung inab, au uda, syajaratin, falyamdugha. O kung merong sanga ng puno na ngangat-ngatin niya, gawin niya. Huwag lang siyang mag-ayuno ng Sabado. So syempre, ito isa kadahilanan ng ang Sabado ay araw na pinahalagahan ng mga Hudyo. So para maging kakaiba tayo sa kanila, huwag tayo mag-aayuno ng Sabado. At tinulat nga ito muli ng iba't ibang mga tagapag-ulat, kasama yung 5 imam na sina Imam at-Tirmidhi at iba pa. Pero si Imam Malik sa kanyang Muwatta, ito ay inilista niya bilang munkar na hadith. At gayon din si Abu Dawud ay nagulat sa hadith nito na ito raw di umano ay mansukh. Mansukh, ibig sabihin abrogated. Number 44, iniulat ni Salama radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akthara ma yasumu min al-ayyami yawmus sabt wa yawmul ahad wa kana yaqul innahuma yawma idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Hadith ito na iniulat ni Imam An-Nasai at napagtibay na sahih ni Ibn Khuzaimah, na taliwas ito doon sa naunang hadith. Diba yung hadith kanina, bawal mag-ayuno ng Sabado? Pero dito, sinabi ni Salama na ang pinakamaraming araw daw na pinag-aayunuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga araw na natatapat sa Sabado at Linggo. At sinasabi niya, ang 2 araw na ito ay Eid para sa mga musyrikin. Ang tinutukoy niya mga Kristiyano at mga Hudyo. Mga Hudyo sa Sabado at Kristiyano sa Linggo. Kaya gusto raw niya na taliwasin sila, na nagsasaya sila rito sa pamagitan ng pag-aayuno sa mga araw na ito. So ito yung dahilan, kumbaga, bakit sinabi ni Abu Dawud na yung kaninang hadith ay mansukh. Ito yung nasikh. Ito yung pumapalit sa hadith na yun, alhamdulillah. 45, iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an sawmi yawmi Arafah bi Arafah. Sa iniulat ito ni Imam at-Tirmidhi, na sinabi niya na pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-aayuno sa araw ng Arafah ang nasa Hajj. Yung nasa Hajj. Kasi yung nasa Hajj sa araw ng Arafah, nandun sila mismo sa Arafah, hindi sila pwede mag-ayuno. Ang pwede mag-ayuno ng Arafah yung hindi nag-Hajj. Yung mga hindi nag-Hajj. 46. Iniulat ni Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, la sama man sama al-abad. Na la sama man sama al-abad. So parang ibig niya sabihin dito na huwag nang mag-ayuno ang sino man na mag-aayuno ng tuloy-tuloy. Yun nga yung wisal na tinutukoy. Baga ito ay isang pagpapahayag ng pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ganitong gawain. Okay, natalakay na natin yung wisal, ito ay pinagbabawal. 47. Iniulat naman ito ni Imam Muslim, yung katulad na hadith kanina, pero sa ibang pananalita. La sama wala aftar. Yung tao na tuloy-tuloy na nag-aayuno, huwag na sana siya mag-ayuno at huwag na rin siyang pumutol sa kanyang pag-aayuno. Ibig sabihin, gawin na lang niya ng tuloy-tuloy yun kung ganun katigas ang kanyang ulo, na ididire-diretso niyang kanyang fasting. 48, mula kay Abu Hurairah, iniulat muli ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim,
Man kama Ramadana imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang magsala ng mga voluntaryong sala sa gabi ng Ramadan ng may pananampalataya at paghahangad sa gantimpala, mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. Number 49. Mula kay Aisha radhiyallahu anha, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhir min Ramadan, kapag dumating daw ang huling 10 araw, huling 10 gabi ng Ramadan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zara wa ahya laylah wa aykada ahla. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinihigpitan daw niya yung kanyang sinturon. Ano ito? Idiom. Idiom ito ha. Ibig sabihin, mas nagsisikap siya. At binubuhay niya mga gabi nito, siyempre sa pagsamba, at ginigising niya ang kanyang pamilya upang sumama sa kanyang mga pagdarasal, lalong-lalo na. Yung qiyam sa mga gabi ng Ramadan. Number 50, mula kay Aisha uli radhiyallahu anha, mula kina Imam al-Bukhari at Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-i'tikaf sa huling 10 araw o huling 10 gabi ng Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, hanggang sa siya ay bawian ng buhay ni Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. At pagkatapos nito, nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpatuloy sa pag-i'tikaf ang kanyang mga asawa. Siyempre ang i'tikaf sa masjid lang, hindi pwedeng gagawin ito sa ibang lugar. 51, mula kay Aisha radhiyallahu anha, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa salla al-fajr thumma dakhala mu'takifa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwing nang siya ay nag-i'tikaf, ay magsasala siya ng fajar, na ibig sabihin kasama ng jamaa, at babalik na siya doon sa lugar sa masjid kung saan siya nag-i'tikaf. So meron isang sulok ng masjid na doon tumatambay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang i'tikaf. 52. Mula kay Aisha muli, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjilu. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tinutukoy dito habang siya ay nasa masjid. Di ba yung bahay nila ni Aisha katabi ng masjid? Meron yung pinto at meron yung bintana na nakalusot sa masjid, katabi ng masjid. Na-imagine nyo ba? Di ba, dyan yung bahay niya. Meron dyan pinto at meron bintana rin. Okay? So nilulusot daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan yung kanyang ulo dun sa bintana na yon. Kumbaga sinisilip niya si Aisha radhiyallahu anha, at susuklayan ni Aisha radhiyallahu anha yung buhok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay habang siya ay nasa i'tikaf. Ito ay habang siya ay nasa i'tikaf. Wa kana la yadkhuluhul baita illa lihajatin idza kana mu'takifan. At hindi siya pumapasok sa bahay liban na lamang kung meron siyang pangangailangan kapag siya ay nasa i'tikaf. Kapag siya ay nasa i'tikaf. So yung ginagawa niya na yon, yung sinusuklayan yung ulo niya ni Aisha habang nakalusot yung ulo niya sa bintana, ay maaring nangyayari nga habang nasa i'tikaf siya. 53. Mula kay Aisha radhiyallahu anha, as-sunnatu alal mu'takifi an la yauda maridan. So binabanggit dito na sunna raw para sa isang nasa i'tikaf na hindi siya dadalaw sa may sakit. So ibig sabihin, ang pagdalaw sa may sakit ay hindi kasama sa mga pinahintulutan na lalabas ang mu'takif sa masjid. Okay? Kasi pwede siya lumabas, di ba? Magsi-CR, magwudu, pero yung pagdalaw sa may sakit hindi kasama doon. Pero kung gusto mong dumalaw, pwede naman. Putulin mo ang intention mo ng pag-i'tikaf. Tapos pagbalik mo, edi bumalik ka sa pag-i'tikaf. Inshallah, kasi maluwag naman ang usapin ng limit ng panahon kung kailan ka pwedeng manatiling nasa i'tikaf. Wala yashhada janazatan, at hindi rin kabilang
yung pagdalo sa janaza. Kumbaga, kapag umalis ka patungo sa janaza, napuputol na rin ang iyong i'tikaf. At pwede naman, walang problema. Kumbaga, nilinaw lang dito na ang mga ito ay kumbaga, hindi kasama sa mga gawain na pinahintulutan habang ikaw ay nasa i'tikaf. Mapuputol lang yung i'tikaf. Pero walang problema nga, pwede naman putulin yun anytime. Wala yamas sa imraah at hindi siya pwede makipagtalik din, syempre. Wala yubashiraha at hindi rin siya hahawak sa kanyang asawa. La yamas, hindi siya hawak sa kanyang asawa at hindi rin siya makikipagtalik. La yubashir raha. Wala yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu. At wala siyang anumang gagawin, liban na lang sa anumang bagay na kailangan niya talagang gawin. Mag-CR, magwudu, ganun. Kumain, kasama yon. Wala i'tikafa illa bisawmin, wala i'tikafa illa fi masjidin jami'. So dito binabanggit na wala raw i'tikaf liban na lamang na meron itong kasamang pag-aayuno at walang i'tikaf liban na lang sa lugar o liban na lang sa masjid na merong salatul jumu'ah dito. Pero syempre, nalaman na natin na ang i'tikaf pwede naman sa ibang panahon. Hindi lang ito sa Ramadan. At maaring ang iniulat dito ni Aisha, yun nga, mawquf ito, yung kanyang sinabi niya na ito. Ito yung mula lang sa kanya. Kumbaga, maaring ibig niyang sabihin dito, ito yung naobserbahan niya. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-i'tikaf siya, Ramadan lang. Pero na pag-aralan na natin na yung i'tikaf ay maaring wala siyang limit na kung ito ba ay sa Ramadan lang pwedeng gawin. 54, mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, laysa 'alal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu ala nafsihi. Iniulat ito ni Imam Ad-Daraqutni, walang sino mang nag-i'tikaf o kaya ang sino mang nag-i'tikaf ay hindi obligado sa kanyang mag-ayuno. Liban na lang na gustuhin niya ito. So, ibig sabihin, pwede ka mag-i'tikaf kahit walang fasting. At ibig sabihin din, pwedeng may i'tikaf kahit hindi Ramadan. Kahit hindi Ramadan. So ito ay mawquf din, pero ito ay, kumbaga, dalil din na hindi kailangan o hindi obligado na Ramadan o kaya hindi requirement o hindi kondisyon na Ramadan lang mag-i'tikaf. 55, iniulat ni Ibn Omar, iniulat ito ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallama urur laylatal qadri fil manami. May mga kalalakihan daw na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinakita raw sa kanilang mga panaginip ang Laylatul Qadar sa kanilang panaginip fi sab'il awakhir, at nakita nila na ang Laylatul Qadar daw ay nakita nila sa kanilang panaginip sa huling pitong araw ng Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'i al awakhir. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang inyong mga panaginip ay nagtutugma sa isa't isa, na ito nga ay matatagpuan sa huling 7 araw ng Ramadan. Kaya sino mang naghahangad na maabutan niya ang Laylatul Qadar ay hangarin niya ito sa huling 7 gabi ng Ramadan. 56. Yung huling 7 gabi, ibig sabihin yung 7 talaga na yun. Pero syempre may mga ulat din na nasa huling 10 araw. Kaya ibig sabihin, bubuhayin ng Muslim lahat ng 10 araw na yun o 10 gabi ng Ramadan sa pagsamba. Hindi yung 27 ka lang pupunta sa, parang si Benji. Ano yun, magugulat ka na yun, dumadalo ng Tarawih yun, pati Qiyamul Lail ng 27.
Kasi maraming mga tao, yun ang paniniwala nila, eksaktong 27 ng Laylatul Qadar, hindi. Maaring nagpapalipat-lipat ito. Iniulat ni Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal fi Laylatil Qadar, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa Laylatul Qadar, at ito ay iniulat ni Abu Dawud. Itong araw ay Laylatus Sab'i wa Ashrin. So ito naman yung hadith na nagsasabi ng Laylatul Qadar ay nasa ika-27 na gabi. Kaya magugulat kayo sa ika-27 na gabi ng Ramadan, punong-puno ang mga masjid. Kahit yung mga hindi nagsasala, nandun sila, naghahangad ng Laylatul Qadar, naghahangad ng shortcut patungong paraiso. Pero hindi ganun yun. Hindi yun ganun kasimple. Inulat ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya laylatin laylatal qadri, ma aqulu fiha?" Nagtanong si Aisha radhiyallahu anha, "O sugo ni Allah, kung halimbawang nalalaman ko kung kailan ang Laylatul Qadar, ano ang sasabihin ko rito?" Ibig sabihin, anong kanyang magiging dua sa gabi ng Laylatul Qadar? Qala quli, sabi niya, sabihin mo, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, tunay na ikaw ay mapagpaumanhin, nagmamahal ka, minamahal mo ang pagpapaumanhin, kaya paumanhinan mo ako. Yung nga, natalakay na natin ito, di ba, magkaibang afu sa gufran. Ang afu, hindi talaga ililista ni Allah ang kasalanan. Kung walang nilista, walang parusa, ibig sabihin wala talaga. Pero ang pagpapatawad ni Allah, nandun yun, nakalista. Pero pinatawad lang talaga ni Allah. Okay, so yun ang pinagkaiba ng afu sa gufran. Iniulat ito ni Abu Dawud. At panghuling hadith sa Bulughul Maram, alhamdulillah, tungkol sa pag-aayuno. Iniulat ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihalu illa thalathati masajid. Huwag kayong maglalakbay, huwag kayong magpapakahirap sa paglalakbay liban na lang sa 3 masjid. Al-Masjidul Haram, wa masjidi hadha, wal Masjidil Aqsa. So tatlong masjid lang ang pwede nating sasadyain na maglakbay patungo sa mga ito. Ang Kaaba, ang Masjidul Haram, ang Masjid al-Nabawi, at ang Masjid al-Aqsa sa Jerusalem. Hadith ito na iniwalat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ngayon kung halimbawa, may pupuntahan ka doon sa isang masjid na medyo malayo pero may sadya ka talaga doon, walang problema. Dadalaw ka doon sa lecture, walang problema. Pero katulad ng ginagawa ng mga tablig, halimbawa na inobligan nila yung kanilang mga sarili, dapat makapunta ka rito, dapat makapunta ka doon, kasi mabiyaya, yun ang tinutukoy dito na ipinagbabawal. Yun ang tinukoy na ipinagbabawal. Pero kung pumunta ka sa malayong masjid para mag-aral o para makita yung kapatiran, para dalawin ang isang kapatid doon, walang problema doon. Ang tinutukoy dito, yung paglalakbay na naghahangad ka ng biyaya na kumbaga kakaiba o espesyal doon sa masjid na yun na malayo na iyong pupuntahan, alhamdulillah. So dito natin tinatapos ang pagtalakay natin sa Bulughul Maram, alhamdulillah. So isipin ko pa kung ano yung pwede nating matalakay bukas na may kinalaman sa fasting, inshallah. Bukas malaman natin, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.